Tayo lahat ay yumuko, tayo manalangin. O Diyos, sa aming amang dakila at makapangyarihan sa lahat, sa oras po ito kami po'y patuloy na sa iyo'y sumasamba, patuloy na kami nagpupuri, nagpapasalamat sa pagkakataon o Diyos na patuloy na malayang binibigay mo sa amin ang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po Diyos sapagkat anuman ang nangyayari sa kapaligiran, ang lahat ng ito'y hindi nagiging hadlang upang mangyari ang kalooban mo sa buhay po ng iyong mga anak na ikaw ay aming sambahin at patuloy na tumanggap ng mga pagpapalang salita. Kaya sa oras na ito, O Diyos, patuloy na hinihiling namin na samahan kami ng iyong Banal Espiritu, gabayan kami sa lahat ng aming mga maririnig at patuloy na ibukas mo na po ang aming spiritual na pandinig, ang aming puso upang malaya at matagumpay na matanggap namin ang mga pagpapalang espiritual na sa umagang tay inilalaan mo sa amin. Gabayan mo na po ako Diyos at patuloy na ikaw ang magpakahayag. Ako'y matago sa iyong likuran. Patuloy na ikaw lamang o Diyos ang aming mapupurihan. Salamat po Ama sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Patuloy na tayo ngayon ay nagsasama-sama sa kabila na ito'y sitwasyon na hindi naman normal na sitwasyon na sa mga araw na ng pagsamba tayo ay doon sa bahay-sambahan natin sumasamba, ngunit sa oras na ito tayo naririto sa ating tahanan upang patuloy pa rin na gawin ang kalooban ng Diyos ang makinig ng kanyang makapangyarihang salita. Ang nagdulot sa atin, alam naman natin lahat, ito yung pangyayari na kung saan ay pangmundo na nararanasan ng lahat ng tao, yung epekto ng tinatawag natin na COVID-19. At dahil nga doon, nagkaroon tayo ng resulta na ini-implement ng ating pamahalaan at paging ng ibang bansa, yung tinatawag na lockdown, kung paanong tayo ay maiiwas sa maraming tao, makonfine tayo sa ating mga tahanan upang makontrol o mapigilan ang paglaganap o yung tayo mahawa ng sakit na COVID-19. At ang pangyayaring ito, actually, ito'y pangyayari na kung saan hindi naman ngayon lamang nangyayari. Sa Biblia ay marami tayong makikita, mga kasaysayan sa Lumang Tipan, mga pangyayari sa Iglesia ng Diyos, sa Bayan ng Diyos, patungkol sa kahalintulad na pangyayari. Kung babasahin nyo yung kasaysayan na natala sa Exodo 12, sa 21 hanggang 22, dito ay ipinahayag ng ating Diyos yung kanyang plano na sa lugar ng Ehipto ay mamatay yung mga panganay ng bawat pamilya. At dahil nga rito, meron siyang paalaala na dapat sundin ng kanyang bayan upang yung pag-iingat at yung tinatawag na kalooban ng Diyos ay magampanan ng bawat isa. Basahin ko mabilis yung itinala sa Exodo 12:21 hanggang 24. Dito'y sinasabi, tinawag nga ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, pumili kayo ng isang tupa para inyong sari-saring pamilya at katayin ninyo para sa Pasko. Kumuha kayo ng mga sanga ng halamang hisopo, basain ito ng dugo ng tupa at ipahay sa makabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo'y huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Sundin niyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin, pati ang inyong mga anak. Ito'y pangyayari na masasabi natin na parang ngayon na tayo ay pinapapasok sa ating tahanan para doon sa tinatawag na proteksyon. Ang sabi rito, na kung tayo ay nasa loob ng ating tahanan at sang-ayon dun sa ibinigay na instruction ni Moises sa mga tao na pahiran yung nandugo, yung magkabilang hamba ng pinto at maging sa ibabaw, ang sabi rito, hindi hahayaan ni Yahweh na pasukin ang tahanan iyon ng anghel ng kamatayan. Dito'y makikita natin na ang proteksyon ng Diyos ay pwede nating matanggap o makakamit natin kung tayo ay magkakaroon ng tinatawag na pagsunod. Ang sabi, pumasok tayo sa ating tahanan. At siyempre, kapag sinabing pumasok sa tahanan, iba ang epekto nung tinatawag na kapag tayo lumabas. Di ba? Makikita natin yung covering, yung protection ng God, mawawala kapag tayo ay sumalungat doon sa inyutos na ipinagagawa sa atin. Nasabi,
huwag tayong lalabas. At sa Isaiah 26:20, ang sabi rin dito, pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hiniram, at ang pinto ay inyong ipinid hanggang sa lumipas ang galit ni Yahweh. Dito ay makikita natin na ang Biblia ay bukas na bukas sa kaalaman patungkol doon sa mga bagay na nangyayari, lalo tigit sa mga katulad nito. Ito ay kapahayagan, sang-ayon dito ay merong nais na ipaunawa ang Diyos. Meron siyang nais na iparanas sa mga tao yung kanyang sang-ayon dito, yung galit, sapagkat ang mga tao noong time na yon, maging sa kasalukuyan, ay namumuhay ng hindi na ayon sa kanyang kalooban. Bagaman sabi nga tayo naririto, sumusunod tayo sa nais na mangyari ng Diyos na tayo maproteksyonan at huwag lumaganap yung virus na lumalaganap sa kapaligiran. Hindi ito normal para sa atin. Hindi ito normal na tayo ay naririto na patuloy na hindi makalabas sa mga oras na gusto natin. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay hindi isang normal na pangyayari. Sabi nga, meron pa rin kakaiba o meron pa rin magandang bagay na mangyayari na ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kung titingnan natin, dito sa pangyayaring to, maraming positive na nangyari. Pag tiningnan natin ang mga negatibong malimit na sinasabi na wala ng hanap buhay, hindi makalabas ng bahay, hindi makapag-enjoy, delikado sa labas, marami nakakasakit. Pero sa kabila ng mga negatibong yon, merong mga positive naman tayong nakikita. Una sa lahat, halos lahat ng mga pamilya, miyembro ng pamilya napipirmi sa bahay. Yung tinatawag na yung laging naging ugali na ng mga kabataan, maging ng ibang mga magulang, na pag-alagala, na hindi pumipirmi ng bahay kahit 10 oras na ng gabi, kahit oras na kung saan ay kasama nila ang kanilang pamilya, hindi matagpuan sa bahay at ang kasakasama ay ibang tao upang sila ay mag-enjoy sa kanilang buhay. Pero dito, yung mga positibong nakita natin, nagkaroon tayo ng tinatawag na pagsasama-sama. Hindi lamang minuto, hindi lamang oras ng ating buhay, kundi ito yung panahon na pwedeng sabihin natin lahat na tayo napakatagal na nagsasama-sama. Hindi lamang araw, hindi lamang oras, kundi mga araw. At ano pa yung ibang mga tinutulot, di ba? Kapag ang mga kabataan natin kumakain, o tayo man, ano ang malimit na siyang nagiging inumin? Di ba yung Coke? Di ba? Yung malimit na nakakasira sa ating katawan, pero ngayon natutong uminom ng mga fruit juices. Yung mga dating hindi uminom, nagiging health conscious. Kasi bakit? Ito yung makapagbubus ng ating immune system. Diba? Yung mga kamag-anak na matagal lang hindi na ako kumusta, ngayon, kinukumusta, kumusta na kayo ngayon dyan? Kayo ba ay maayos? Diba? Malimit na nagkakaroon ng usapan. Ang pamilya nauupong sama-sama, nag-uusap, sama-sama, kumakain ng sabay-sabay, at maraming tao ang nananalangin ngayon. Diba? Maraming taong nananalangin, at dahil nga ang pagsamba ay dinala na sa ating mga tahanan, yung mga hindi natin nakakasama sa pagsamba ay nakakasama na natin sa pagsamba sa mga oras na ito. Kaya makikita nyo, maraming mga bagay ang idinulot nito sa ating buhay as a family, as brothers and sisters in Christ. We become closer. Diba? Naging mas malapit tayo, yung ating mga anak, mga kapatid na hindi natin nakakasama. Ngayon, kasama natin. Muling nagkaroon tayo ng fellowship. Diba? At yung ating relationship ay muling napaglalapit. Ito yung mga positibong naging bunga natin, hindi lamang sa ating pamilya, kundi maging sa ating lahat bilang magkakapatid kay Kristo. Yung mga hindi natin nakakasama, ngayon ay nakakasama natin. Diba? Pero siyempre, higit na mas mahalaga dyan, yung ating relationship na napalapit sa isa't isa, ang mas mahalaga dyan ay yung relationship natin sa Diyos, sa ating Diyos, ay lalong mapalapit pa. Alam niyo po, hindi lamang nais ng Diyos na ang ating relationship bilang pamilya ang mabuo, bunga ng pangyayari ng COVID. Higit doon, ang nais ng Diyos, tayong lahat sa ating pamilya ay mapalapit sa Diyos. Hindi lamang basta magkaroon ng relasyon, kundi ang nais ng Diyos na sa umagang ito ay ating marinig, ay yung naisin ng Diyos na magkaroon tayo ng deep personal
relationship sa Kanya. Malalim na relasyon. Hindi lamang basta bilang tayo Kanyang anak na ililigtas, kundi mas malalim na relasyon natin sa ating Diyos. Kaya kung tatanungin tayo lahat, kung tatanungin natin ang ating sarili, kumusta yung ating relationship sa Diyos? Gaano kalalim ang ating relasyon sa ating Diyos? Maraming tao nagsasabi, di ba, na meron naman kaming relationship sa ating Diyos. Siya ang aking Ama, siya ang ating tagapagligtas, di ba? Bagaman yung iba hindi tukoy kung gaano kalalim o ano ba talaga yung kanyang relasyon sa ating Diyos. Sabi sa Juan 14:7, kung ako'y kilala ninyo, kilala nyo na rin ang aking Ama. Sabi ng ating Panginoong Hesus, mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyo nang nakita. Pero dito maliwanag ang sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 7, na kung nakikilala natin ang ating Diyos, ang ating Ama, dapat sinusunod natin ang kanyang kalooban. Kaya kapag doon pa lamang natin titingnan doon sa pagiging ano ba ang lalim ng ating relasyon sa Diyos, kilala bang lamang natin siya o siya ay kilala natin at nakikita sa buhay natin yung mga bagay na nais niya ay gawin ng bawat isa sa atin. Alam niyo, lahat ng tao, lahat ng Kristiyano, gusto niya na maging malakas yung kanyang Christian life. Di ba? Lahat tayo gusto natin yung ating pagiging isang strong Christian ay maranasan ng lahat. Pero siyempre, to be a strong Christian is to have a deep personal relationship with God. Hindi natin pwedeng sabihin na matlakas ang ating buhay Kristiyano pero yung ating relasyon sa ating Diyos Ama ay napakababaw. Di ba? Yung napakahuna. Kaya para tayo maging isang strong Christian, dapat meron tayong malalim na relasyon, personal na relasyon sa ating Ama. At syempre hindi ito kung yung ating magulang ay very active at mataas at malalim ang relasyon sa ating Diyos, ay ganun na rin tayo. Yung pagkakaroon ng relasyon sa ating Diyos, yan ay personal, individual. Hindi pwedeng kung malapit na malapit ang ating magulang o malapit na malapit ang ating anak, ganun na rin tayo. Yan ay individual, personal relationship natin sa ating Diyos. At hindi lamang dapat na tayo may relasyon kasi siya ang ating Panginoon at tagapagligtas, kundi siya ang ating Ama at tayo ay kanyang anak. Di ba? Yun ang pinakamalapit na relasyon na dapat talagang meron tayo. Sa Galatia 3:26-27, sabi rito, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Dito'y makikita nyo na ang binabanggit dito, yung ating pagiging anak. Di ba? Na na-establish yon dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Yung malalim na relasyon sa ating Diyos. At syempre sa umagang to, patuloy na nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng ilang mga bagay. Ano ba yung dapat na meron tayo bilang mga anak ng Diyos para masabi o para mapalalim natin ang ating relasyon sa Kanya? Lahat ng tao gusto mapalapit sa Diyos. Pero bakit sa kabila na gusto ng tao na mapalapit sa Diyos at maging ang Diyos ay malapit sa Kanya, pero bakit patuloy na napakababaw ng relasyon na yan? Ngayon, ang tanong, paano ba talaga tayo magkakaroon ng malalim na relasyon sa ating Diyos? Yung una na dapat meron tayo, yung contact. Yung contact. Ngayon, usong-uso ang cellphone, di ba? Kapag hindi ka na makakontak, para bagang ang hirap. Yung contact, we must have a direct contact sa ating Diyos. Hindi natin pwede sabihin malapit tayo sa isa't isa, pero wala tayong contact sa isa't isa. Ganun din ang ating Diyos. Kilala tayo ng Diyos. Amen po ba? Kilala tayo ng Diyos, sabi sa Juan 1:47-48, nang malapit na si Nathanael ay nasabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. Tinanong siya ni Nathanael, paano niyo ako nakilala? Sumugot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng higos. Kilala tayo ng Diyos. At napakahalaga na yung pagkakilala na yon ay magkaroon tayo ng tinatawag na tunay na pagtugon sa pamamagitan ng ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa Kanya.
Kaya siyempre, ang tanong dito lagi ay babalik sa atin. Gaano ba natin kilala ang Diyos? Dito maliwanag sabi, kilala tayo ng Diyos. Ang tanong, kilala ba natin ang Diyos? Sa unang 1:12 hanggang 14, sabi rito, sumusulat ako sa inyo mga anak, sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang sa kanyang pangalan. Sumusulat ako sa inyo mga ama, sapagkat kilala ninyo siya, na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan, sapagkat napagtagumpayanan ninyo ang masama. Sumusulat ako sa inyo mga anak, sapagkat kilala ninyo ang ama. Sumusulat ako sa inyo mga ama, sapagkat kilala ninyo siya, na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, nananatili kayo sa inyo ang salita ng Diyos, at napagtatagumpayan ninyo ang masama. Gaano natin kakilala ang Diyos? Pwede bang sabihin na natin na tayo bilang mga Kristiyano, yung buhay ba natin ay kapahayagan na mismo ang mga kapwa natin kilala, nakikilalang tayo ay mga Kristiyano? Sa pamamagitan ng ating buhay na kanilang nababasa, ito ba'y kapahayagan na talagang sa buhay natin ay kilala natin ang ating Diyos? Kasi sa unang mga talatang binasa natin, nasabi, ang nakakikilala sa akin ay sumusunod sa aking kalooban. Sumusunod sa kalooban ng Ama. Di ba? Anong kontak meron tayo sa Diyos? Ano yung kontak meron tayo? Tayo ba ay kumukontak lamang sa panahon na meron tayong kailangan? Miski sa ating mga tahanan, di ba? Kaya minsan napapasama, napapariwara yung mga anak, yung mga kabataan. Kasi bakit? Wala nang kontak sa magulang. Hindi na sila nagkikita, hindi sila nagkakausap. Isang napakahalagang bagay na magkaroon tayo ng talagang malalim na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikipag-contact sa Kanya. Ang ating bang pagkakaroon ng relasyon, ng contact sa Kanya ay nung tayo tumanggap kay Kristo, nung tayo na-baptize, and then after nung tayo na-baptize ay wala na. Wala na tayong pakikipag-usap sa Kanya. Imagine ninyo kung kayo ay may kapatid o may mahal sa buhay na hindi nyo nakakausap. Imagine ninyo yan. Anong relationship ang madedevelop o baka mawala? Diba? Pangalawa, na dapat na meron tayo patungkol upang mapalalim yung ating relasyon sa Diyos, yung tinatawag na togetherness. Yung pagsasama-sama. Alam nyo, pwedeng sabihin naman na, Pastor, ako naman ay laging na-attend. Ako naman ay laging nasa bahay sa aming pamilya. Kaya lamang meron tayong kasabihan na tinatawag sa English na so near yet so far. Kasi bakit? Nakikita lang, pero hindi naman talaga yung tunay na togetherness ay nakikita. Paano ba nakikita yung tinatawag na tunay na pagsasama-sama? Siyempre kapag magkakasama, hindi dapat nawawala yung communication. Di ba? Pakatwa na ang daming tao nandun sa bahanan, pero wala namang komunikasyon. Yung tunay na, yung real essence of togetherness, wala yon. Wala yon. Ang togetherness hindi lang yung sa number, hindi lang sa physical, kundi yung more ng ating buhay, lalo tigit spiritual. At syempre, patungkol sa ating Diyos, napakahalaga yung ating laging pakipaglapit sa Diyos. Yung komunikasyon natin sa Diyos, yung tayo ay nakikinig sa Diyos, mahalaga yon para mapalalim natin yung ating relationship sa ating Diyos. Dapat tayo nakikinig sa Kanya. Di ba? Imagine niyo kung kayo magulang o kung kayo anak na hindi kayo nakikinig sa isa't isa. Di ba? Malayo relationship, nagkakaroon ng lamat. Kaya dito tinuturo sa atin para lumapit tayo, para tayo magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos, yung ating pakikisama lagi sa Diyos at tayo nakikipag-usap sa Kanya. Sa paanong paraan? Gaya nito, tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi sa panahon tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Katulad din ng pagbabasa ng Kanyang salita, ng Biblia. Ito yung komunikasyon ng Diyos sa atin. Merong nais na sabihin ng Diyos sa bawat isa sa atin, at yan ay sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, ang Biblia, na dapat ay lagi nating binabasa upang lumalim ang ating relasyon sa Kanya.
Ang communication nga, yan ay two-way traffic. Hindi pwedeng ikaw lang ang salita ng salita. Kundi dapat ikaw rin ay tumatanggap ng sinasabi. Kaya ang Diyos, yung ating komunikasyon sa Diyos ay two-way. Di ba? Nagpapahayag siya sa pamamagitan ng mga mensahe, ng Biblia, pag ating binabasa. At kapag tayo naman ay nananalangin, ipinararating natin sa Kanya yung ating mga naisin, mga kahilingan, yan ay komunikasyon sa Diyos, yung ating pananalangin. Kaya napakahalaga na sa ating paglapit sa Diyos, para mapalalim natin ang ating relasyon sa Diyos, dapat tayo nag-aaral ng Kanyang salita, nakikinig sa Kanya, at tayo laging nananalangin sa Kanya. Yun ang nais ng Diyos. Kaya maging ang ating Panginoong Jesus, nung sinabubuhay, nung siya narito sa lupa, yung Kanyang prayer life, di ba? Napakataas. Yung Kanyang buhay panalangin patungkol sa Ama. Paano pa tayo magkakaroon, paano natin in-spend yung ating pakikisa, yung ating togetherness sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya? Itong ginagawa natin. Ito ay isang pamamaraan ng pagsasama-sama, na hindi lamang basta tayo naririto na magsama-sama, kundi ang main purpose ay yung magawa ang kalooban ng Diyos na siya ay masamba natin ng may kagalakan. Kaya ang sabi rito sa Filipos 4:4, magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Di ba? Na sa ating pagsasama-sama, dapat napakahalaga na tayo sumasamba sa Kanya ng merong kagalakan. Di ba? Yun ang isa sa mahalaga na taglay ng ating pagsasama-sama. At syempre, hindi lamang ang ating pagsasama ay patungkol doon sa kung ano yung magagawa natin sa Diyos, kung paano tayo makikinig sa salita ng Diyos, kung paano tayo mananalangin sa Diyos, kung paano tayo sasamba sa Diyos, kundi meron ding sinasabi ang Diyos patungkol sa pagsasama-sama, hindi lamang para sa Kanya, hindi po pwedeng yung ating magandang relationship o pakikisamay sa Diyos lang. Kung tinais din ng Diyos, maganda relationship natin sa Kanya, malalim ang relasyon natin sa Kanya, dapat malalim din ang relasyon natin sa isa't isa bilang magkakapatid. Yung ating pag-spend ng time together sa pamamagitan ng paglilingkod sa isa't isa. We must spend time together with God in serving others. Sabi sa Mateo 25:38, sabi rito at patuloy, kailan po kayo naging dayuhan sa aming pinatuloy? O kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin nyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin nyo ito ginawa. Kaya makikita nyo doon sa nais ng Diyos na para mapalalim yung ating interpersonal relationship sa Kanya, napakahalaga na magawa natin yung tinatawag na patuloy na kontak sa Kanya at pagsasama-sama, hindi lamang natin sa Diyos, kundi maging natin sa isa't isa. Pangatlo na pamamaraan na dapat meron tayo. Tatlong palatandaan na dapat meron tayo para makita natin na yung ating personal relationship sa Diyos ay napakalalim. Yung ating trust, yung tiwala. Sa kapwa natin, kahit na hindi man pag-usapan natin yung patungkol sa Diyos, kapag walang tiwala ang tao sa kanyang kapwa, napakalabong magkaroon ng malalim na relasyon sa isa't isa. Kapag walang tiwala sa isa't isa. Kaya isa sa pinakamalalim, isa sa napakahalagang bagay na taglay dapat ng bawat isa atin para mapalalim natin ang relasyon natin sa ating Diyos, dapat may tiwala tayo sa Diyos. Amen ba yan? Amen. Dapat malalim yun. Ang sabi ng ating Panginoon, sabi ng ating Panginoon sa John 14:11, maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Ang ating Panginoong Jesus nagsasabi rito, believe in Him. At ang malimit kong binabanggit, kapag tayo naniniwala sa ating Panginoong Jesus, dapat naniniwala tayo sa Kanyang sinasabi. Diba? Ang sabi niya rito, sa kabila na kung ayaw pa rin ninyong maniwala sa Kanyang sinasabi, maniwala kayo dahil sa Kanyang mga ginawa. Napakaraming ginawa ng ating Panginoon Jesus para tayo maniwala na talaga siya ay ating Diyos at tagapagligtas. Yung trust, at syempre pag pinag-usapan natin ng trust, yan ay isang translation niya ng tinatawag nating pananampalataya. Walang sino man na tao na masasabi niyang siya'y may malalim na relasyon sa ating Diyos pero wala siyang pananampalataya.
Para lumalim ang ating relasyon sa Diyos, dapat malalim din ang ating pananampalataya. At hindi lamang pananampalataya, dapat meron tayo. Malimit nating itinuturo, ang kasunod ng pananampalataya ay pagsunod. Hindi natin pwedeng sabihin na malalim ang ating relasyon sa Diyos, pero hindi tayo sumusunod sa Kanya. Naniniwala lang tayo sa Kanya, pero hindi tayo sumusunod. Napakahalaga na makita sa buhay natin na tayo ay may tiwala sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos, at yan ay napatutunayan na genuine yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating tunay na pagsunod sa ating Diyos. Napakahalaga nun. At syempre, dapat makita natin na sa kabila ng maraming nangyayari ngayon dito sa libutan, maraming namamatay, maraming napapahamak. Pero syempre, dapat yung tiwala natin sa Diyos manatili. Ano sabi niya? Siya ay nagmamalasakit para sa akin. Kaya sa unang Pedro, sabi ron, cast all your cares on me, on Him, for He cares for you. Dapat naniniwala ka ron. Kaya lang meron tayong dapat gawin. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga kabalisahan, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Yung trust, napakahalaga sa dalawang tao na may tiwala sa isa't isa. Lumalalim ang relasyon ng dalawang magkaibigan sa mga tiwala sa isa't isa. Lumalalim na maiging ang relasyon ng mag-asawa kapag sila may tiwalang bumbo sa isa't isa. Sabi rito sa unang Pedro 5 hanggang 7, o sa 1 hanggang 7, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya nagmamalasakit sa inyo. Ang sabi rito, cast all your cares upon Him. Pero siyempre, hindi natin pwedeng ipagkatiwala ang ating buhay sa Diyos o ang ating buhay sa ating kapwa kung tayo ay hindi magpapakumbaba. Napakahalaga nun yung tinatawag na humility. Kaya maraming tao ang ayaw mag-open up, ayaw ibigay ang kanyang pagtitiwala. Kasi bakit? Ayaw niya na may masabi sa kanya. Mataas. Kaya sabi rito, pasakop kayo. Ibig sabihin, magpailalim kayo. Huwag kayong magmataas, huwag tayong magmataas. Kasi maraming tao na kaya napipilitan lumapit sa Diyos kapag talagang hindi na kaya sagad na. Pero kapag sa panahong tingin niya ay kayang-kaya pa niya, hindi siya nagpapasakop sa Diyos. Kapag sa tingin niya yung kanyang kalalagayang pisikal malakas, yung kanyang pinansyal na kalalagayan ay matatag, di ba? Hindi siya nagpapasakop sa Diyos, meron siyang sariling mundo. Na kung dumating yung time na wala na, saka siya bumababa. Kaya napakahalaga yung tinatawag na humility, pagpapasakop. At syempre, para tayo may pagkatiwala natin ang ating sarili, dapat mag-open up tayo. Di ba? Paano tayo magbigay ng malasakit sa ating kapwa o magpakita ng ating pagtitiwala sa ating kapwa na siya nagmamalasakit sa akin? Nag-o-open up tayo, di ba? Sa ating mga kaibigan, kanino ba tayo nag-o-open ng ating mga problema? Sa lahat bang tao, nag-o-open na tayo? Hindi. Yung mga sensitibong bagay, hindi naman tayo nakakapag-open up. Di ba? Maliban na lamang kung tayo sa taong yun ay nagtitiwala. Ganun din sa ating Diyos. Kapag tayo hindi lumalapit sa Diyos, hindi tayo nagpapakumbaba sa Diyos, hindi natin inaamin ang ating mga kakulangan, yung tiwala, may problema yan. Hindi magiging malalim ang ating relasyon sa Diyos. Kaya dito sa mga binabanggit natin, napakahalaga. Gaya ng sinabi ko, walang tao na magsasabi na gusto niya mababa relasyon niya sa Diyos. Lahat ng tao gusto niya malapit sa Kanya, Diyos. But we need to do many things.
para yung bagay na yun magkaroon talaga ng tunay na kaganapan sa ating buhay. Open up ourselves to God. Kaya sabi rito sa verse 7, ipagkatiwala ninyo. Open up. At kapag tayo nag-open up, di ba, sa mga magkakaibigan, kapag ang kaibigan mo yung nag-open na sa'yo, ng mga sensitibo, di ba, yung trust na lumalalim at iniingatan yan. Kaya mahalaga na sa oras na ito patuloy na makita natin na napakahalaga yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay patuloy na tumatag upang yung ating relasyon sa Kanya ay patuloy din naman na lumalim. At panghuli, na dapat meron tayo sa ating buhay bilang Kristiyano, hindi sapat na tayo ay tumanggap sa Diyos. Naniniwala tayo na bunga ng pananampalataya, tunay na pananampalataya sa Diyos, tayo Kanyang niligtas. Tayo kabilang sa Kanyang pamilya, tayo Kanyang mga anak. Pero tulad ng halaman o ng buto na itinanim, naghahanap ng Diyos ng yan ay lumago. At sa Kanyang paglago, naghahanap ng Diyos ng bunga. Nurturing. Magkaroon tayo ng paglago sa ating buhay spiritual. Diba? Yung nourishment. Ano ba yung mga pamamaraan para tayo lumago sa ating buhay spiritual? Alam niyo, maraming mga Kristiyano, matatagal ng Kristiyano. Kaya yung sinasabi sa Biblia na may naunang mahuli. Kasi bakit? Ang tagal na, hindi pa lumalago. Pero mga bago, nagsisilago at nagbubunga. Paano ba tayo lumago? Para masabing malalim talaga ang relasyon natin sa Diyos. Ang isang Kristiyano lumalago, yun ang patuloy na lumalalim ang relasyon sa Diyos. Amin ba? Pamamaraan para lumago ang ating spiritual na buhay. Tanggapin natin sa ating sarili. I-acknowledge natin sa ating sarili na kailangan natin ang paglagong spiritual. Kapag hindi natin inilalagay sa isip na bilang Kristiyano o hindi natin pinahahalagahan sa ating buhay bilang Kristiyano na kailangan nating lumago, hindi tayo lalago. Okay na sa atin yung dumalo ng Sabado, makasamba once a week. Kung tayo ay naniniwala na kailangan nating lumago spiritually, sa lahat ng gawain, makikibahagi tayo. Kasi yun ay pamamaraan ng Diyos sa ating paglago. Acknowledge your need for spiritual nourishment. Ang sabi sa Timoteo 4:8, sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Yun ang lagi kong binabanggit eh. Di ba? Hindi tayo nakatingin sa lupang ito lamang. Kasi kung ang ating pag-asa ay para sa hanggang sa buhay na ito, kawawa tayo. Sabi sa salita ng Diyos. Ginagawa natin ang lahat ng ito, ano man ang maging bunga, basta yung katapatan, yung pagnanais na tayo lumago sa ating buhay spiritual, magawa natin. At may pangako ang Diyos, ang sabi niya rito sa kanyang salita. Ano ang pangako niya? May buhay doon sa kabila na ating tatamasahin. Yun yung napakahalaga na dapat makita natin. Tanggapin natin sa ating sarili na kailangan nating lumago spiritually. Hanggat hindi natin nakikita yung kahalagahan ng paglagong spiritual, hindi tayo magde-desire o magnanais na lumago spiritually. Parang regular attendee na lamang tayo. Siyempre, pamamaraan din para tayo lumago. Ang sabi rito sabi ni Haring David dito sa awit 34:8, sabi rito, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Ano sabi rito? Para maranasan natin yung paglago. Taste and see. The Lord is good. Naranasan nyo na ba na mabuti ang Diyos? Nakita nyo na ang Kanyang kabutihan. Sa mga tao na hindi nakakakita ng ginagawa ng Diyos sa Kanyang buhay, sa mga tao na hindi natitikman yung kabutihan ng Diyos, hindi siya lalago sa kanyang buhay spiritual. Dapat makita natin yun sa ating buhay.
na ang Diyos ay mabuti. Na nung tayo nakaranas ng kabutihan at ng biyaya ng Diyos, hindi tumigil doon. Nung tinanggap natin si Kristo, nakatanggap tayo ng biyaya ng kaligtasan. Hindi dapat tumigil yun doon. Nagkaroon tayo ng malalim na desire. Di ba? Kapag tayo ay masasabi natin gustong-gusto natin yung pagkain, lahat tayo ay nag-umpisa na kinakailangan matikman natin yung pagkain. Naranasan natin. Natikman na natin ang kabutihan ng Diyos. Bilang mga anak niya, lahat tayo nakaranas na ng kanyang kabutihan. Patuloy nating lasapin. Alalahanin yung kabutihan ng Diyos upang tayo magnasa lagi na lumago sa paglilingkod sa Kanya. At pantatlo, dito sa nurturing, yung huling bahagi, para tayo lumago spiritually at magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa ating Diyos, ang pagkain, ang mabuting pagkain, yan ay intentional. Hindi po pwedeng aksidenteng nakabasa ka lang ng Biblia. Hindi pwedeng naimbita ka, kaya napilit ka na yung magulang, kaya ikay nakasimba at nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Yan ay intentional. Ano ang sabi sa unang Pedro 2:2-3? Gaya ng sanggol, kayo ay manabik sa dalisay na gatas espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Ano ang sabi rito? Gaya ng sanggol, kayo ay manabik. Pag sinabing tayo nananabik sa pagkain, naghahanap tayo, intentional. Diba? Kaya kung gusto nating lumago spiritually at lumalim yung ating relasyon sa ating Diyos, hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Intentional. Meron tayong gagawin. Ginawa na ng Diyos yung kanyang nais gawin. Naririyan na yan lahat ng kanyang mga pangako na pwede nating tanggapin. Kung gusto nating lumago intentionally, lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Alam nyo, tayo bilang tao, nawawala ang gana natin minsan. Kahit masarap ang pagkain, ito'y karanasan ng lahat. Kapag darating na yung kain, ng tanghalian man o hapunan man, kahit paborito pagkain, kahit gusto pagkain, kahit masustansya ang pagkain, may times na hindi siya nakakakain. Walang gana. Kasi bakit? Meron siya mga naunang kinain. Yung tawag doon ay mga appetite killers. Yung mga junk food. Di ba? Kaya naapektuhan ang pagkain. Ganun din sa pagkain ng salita ng Diyos. Bakit walang gana sa pagkain, sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Kasi may mga junk, mga bagay na marurumi, na kung saan ay ating patuloy na ginagawa, kaya tayo ay nawawala ng gana sa salita ng Diyos. Mas pinipili natin yung mga bagay na hindi makabubuti sa ating buhay spiritual. Mas napaglalaanan natin ng nais ng Diyos, magkaroon tayo ng tunay na gana doon sa tinatawag na pagkain ng kanyang mga salita. Ano sabi rito sa Proverbs, sa Kawikaan 27:7? Ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulot-pukyutan. Ngunit ang taong gutom, matamis kahit mapait na bagay. Ito yun. Magkaroon tayo ng craving, hindi basta simpleng gutom lang. Craving. Sa palasak na salita ay hayok. Ito yung dapat na maging pakiramdam natin patungkol sa salita ng Diyos. Naghahanap lagi tayo kung paano tayo lalago spiritually sa kaalaman mula sa Diyos. Walang tao na pag tinanong mo, ko, gusto mo bang magawa ang kalooban ng Diyos? Halos lahat sasabihin, gusto. Ano ba ang kalooban ng Diyos?
Limitadong limitado. Hindi niya alam kung ano yung kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos nasa Biblia. Nandyan lahat. Kaso hindi nagbabasa. Kaya tuloy, hindi niya alam kung ano yung mga kalooban ng Diyos na dapat gawin niya. Lahat ng maraming Kristiyano sa buong mundo, yun ang kalalagayan. Kaya ang Diyos nagpaparanas ng mga bagay na katulad ng ating nararanasan ngayon. Para patuloy na ibalik tayo doon sa pagkaunawa na nang tayo tawagin ng Diyos, hindi sapat na tayo naupo sa kanyang harapan. Ang nais ng Diyos, alagad. Hindi nais ng Diyos yung mga tagapakinig lamang ng mga salita. Yung tatanggap lamang ng kanyang mga salita, yung kaunawaan. Ang nais ng Diyos, matapos natanggapin yung kaunawaan, ay makikita na sa buhay. Yan yung perpekto na nais ng Diyos na magkaroon ng kaganapan sa buhay natin. Sa umagang ito, napakahalaga na patuloy na ipinaunawa sa atin ng Diyos. Kung titingnan natin sa mga tunay na Kristiyano, dapat magalak tayo. Ano man yung nangyayari. Kasi bakit? Maliwanag na maliwanag sa atin. Maski dito sa ating pinag-aralan to. Nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. At ito nagiging bunga. Sa oras na ito, maraming mga nasa iba't ibang tahanan. Mga hindi natin nakakasama sa bahay-sambahan. Sa buong mundo. Pero ngayon, nasa mga tahanan. Gumagawa ng bagay na katulad nito. Nais ng Diyos, manumbalik yung ating relationship sa Kanya. Hindi lamang basta siya ay ating tagapagligtas, kundi bilang anak. Yung malalim na relasyon natin sa Diyos, na sa umagang ito, sana nabuksan ang ating isipan. Sana nagkaroon tayo ng malalim na pagkaunawa at malalim na desire na magpakalapit tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng patuloy na kontak regular sa ating Diyos na hinahanap niya na lagi, miski mga magulang, dapat gusto natin laging nakikipag-usap sa atin. Yung togetherness, yung laging pagsasama-sama, gusto rin ng ating Diyos Ama yan. Nagawin natin. Huwag mawawala ang tiwala natin sa Kanya, yung trust na napakahalaga sa malalim na relasyon. At syempre, yung tayo patuloy na manurture sa ating buhay spiritual. Nasabi nga rito sa binasa natin kanina, ang pagsasanay sa katawan, yung pag-exercise, yung pagda-diet, yung lahat ng pag-iwas sa sakit, maganda, binudulot sa katawan yan. Pero ang sabi ng Diyos, mas may pakinabang yung pagpapalakas spiritually. Yung ating pag-iingat dito, yung ating pagsasama-sama rito, yung pamamaraan yan para yung katawan natin sa lupa ay patuloy na lumakas. Mahalaga yan, sabi rito. May pakinabang. Pero dapat patuloy namang ibabaw yung paglakas ng ating spiritual. Pwede kasi tayo matagpuan dito na umiiwas sa karamdaman, pero malayo pa rin tayo at naka-expose pa rin tayo sa banta ni Satanas sa ating kaluluwa. Kaya sa umagang ito, sana patuloy na tayo ay mapagpala, patuloy na makita natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ang pangyayari ngayon sa ating kapanahunan, yan ang panahon na kung saan nahahayag ang kabutihan ng Diyos. Nahahayag ang kanyang kapangyarihan. Makita nawa natin ito sa ating buhay at magkaroon dito ng bahagi sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayo lahat tayo po, tayo manalangin. Mapagpalang Diyos, sa umaga pong ito, luhos po ang aming pasasalamat sa pagkarinig ng mga salita na sa umagang ito ay iyong inihanda sa amin. O Diyos, salamat po sa kahalagahan ng aming patuloy na katatagan ng relasyon sa iyo. Dalangin po namin, O Diyos, tulungan mo kami na mas lalo pang lumalim, mas lalo kami magpakalapit sa iyo sa kabila ng napakaraming mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Ang karamdaman o ang COVID-19 ay isa lamang sa napakaraming pwedeng maranasan namin.
upang ang aming pananampalataya ay mawala. Ngunit salamat po o Diyos sapagkat binibigyan mo kami ng kaunawaan na sa lahat ng mga bagay na nangyayaring ito, patuloy na dapat tumatag ang aming pananampalataya, ang aming pagtitiwala sa iyo, sapagkat sabi mo sa iyong mga salita, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At meron kang buhay na inilalaan sa amin diyan sa kalangitan. Salamat po Diyos, pagpalain mo na po ang mga salita na kung saan inahasik sa puso ng bawat isa amin. Ang lahat ng ito naway magkaroon ng bunga sa aming buhay at magkaroon ito ng pakinabang hindi lamang sa aming sarili, kundi maging sa aming kapwa. Salamat po Diyos, sa iyo lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon.